Mga kababayan, si Kamanong po muli. Nagbabalik naman po si Kamanong, inyong lingkod. Magkukomento po sa inyo, samahan niyo po inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa, syempre po magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga tambay, ito po isa pong magandang balita po ito mga tambay dahil alam naman po natin na ang dating Pangulong Duterte ayon na rin po sa nasaksihan natin at hindi po tamang proseso ng batas na nakuha ni dating Pangulong Duterte sa ating bansa dahil sa nakita po natin talagang pagtitrador po ang ginawa ng ating pamahalaan at ang ating mga pulisan na isa din pong trador na isuko mo ang ating soberenya. Ang ating judicial ay nilapastanganan nila dahil hindi po nakakuha ng tamang due process ang dating Pangulong Duterte na talagang sa pilitan yung isinakay na eroplano at eroplano pa ng Pilipinas at Pilipinas pa ang nagbayad mga kabayan. Kaya po sa nakita po natin talagang pagka ang totoong batas ang umiral, makakalaya po at makakalaya ang dating Pangulong Duterte. Komentuhan po natin mga katambay. Ang pahayag po ng balita, syempre po, kung ano po ang gagawin ng legal team ng ating dating Pangulong Duterte para po sa kanyang pag-a-apply ng pansamantalang kalayaan habang hindi pa nililitis ang kanyang sinasabing kaso na wala naman jurisdiction sa bansa natin ng ICC, mga kabayan. Meron po bang maglilitis na walang jurisdiction? At maling-mali ang ginawa nilang proseso sa pagkuha sa dating Pangulong Duterte. Mamaya, ibabalik tanaw po natin ulit kung talagang tama ba o mali ang proseso nila, mga kabayan. Pakinggan po muna natin ito. Inihayag ng International Criminal Court sa pre-trial hearing ang mga karapatan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte habang naharap sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay kanyang war on drugs. Kabilang dito ang karapatan na mag-apply para sa interim release o ang pansamantalang paglaya habang wala pang desisyon kung lilitisin ang kanyang kaso. Bahagi ito ng process ng ICC. At the confirmation of charges hearing can contest the charges, challenge the evidence presented prosecutor and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakabuo na sila ng defense team para sa dating Pangulo. Anya, mayroon na rin itong lead counsel na isa ring dating ICC prosecutor, ang International Defense Council at British lawyer na si Nicholas Kaufman. Defense team, yes, we already have a lead counsel. The President already appointed Nicholas Kaufman as his lawyer. Batay sa rules ng ICC, tanging ang mga accredited legal counsel lamang ang maaaring kumatawan sa nasasakdal sa mga paglilitis. Sa ngayon, 5 lamang sa mga Pilipinong abogado ang accredited ng ICC. Isa na rito si Attorney Roque na bahagi ng legal team ng dating Pangulo. Samantala, sa panayam kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, sinabi nitong plano nilang umapila ng isa pang pagdinig bago ang itinakdang second trial sa kaso. Ang susunod na tinakda ng hukuman ay 21 na Setyembre. Pero bago dumating ang 21 Setyembre, hingi kami ng hearing para dinggin yung issue ng unang-una, anong epekto ng kidnapping para nakuha yung pagkatao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At pangalawa, yung issue ng jurisdiction na bumitiw na tayo sa ICC bago nagsimula ng preliminary investigation ng prosecutor. Ayon naman kay VP Sara, titiyakin muna niyang nakasettle na ang lahat kaugnay ng legal actions ng defense team at hihintayin lang niyang may papalit sa kanyang kaanak ng dating Pangulo bago siya umuwi sa Pilipinas gaya ng pakiusap ng kanyang ama. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandi. Nakita niyo po mga tambay, talagang napakalaki po ng posibilidad at chance na makauwi o pansamantalang makalaya dito po sa ICC. Kung tutuusin nga mga tambay, dapat po talagang palayain. Hindi pansamantala, palayain po dahil maling-mali po ang ginawang proseso ng paghuli po sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Meron kasing proseso ang ICC, yung tinatawag nilang yung Rome of Statute of ICC, yung kanilang pangunahing prinsipyo, mga tambay. Meron po kasing sinusunod. Dapat
Kung ang tatanungin po natin, ibalik tanaw po natin. Kung ang tatanungin po natin ay si dating senadora na pinagpahinga na po, si dating senadora Miriam Santiago, ay meron po talagang karapatan na talaga ang dating Pangulong Duterte ay palayain. Dahil nga po maling-mali ang ginawang proseso ng ating bansa. Ang lumalabas po sa ating bansa ay nag-traitor po sa mga Pilipino ang pamahalaan natin nakaupo ngayon. Ang ating mga kapulisan, ang ating Pangulo ay nag-traitor po. Talagang sinira mo, pinahiya mo ang ating soberenya, ibinigay mo sa banyaga ang ating dating Pangulong Duterte na hindi mo malang dinaan sa ating judicial, sa hukuman, korte, na wala man lang paglilitis na naganap, walang kaso sa hukuman sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. At bigla mo ngayong ililipad sa pilitan, isakay sa eroplano ng ating, yung eroplano ay tayo pa nag-provide, tayo pa gumastos, at eroplano pa ng ating bansa. Galing ang eroplano sa ating bansa, ibang klase. Ito po, pakinggan po natin ang sinasabi po ni dating Senadora Miriam. As a court of last resort. Yan. Ano yan po natin? Ito po. The court will act only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Hindi marunong magbasa, mga tambay. Yan ang ayon sa dating Senadora Miriam Santiago. Na ito po ay naging hurado. Naging judge po ito ng ICC na napakatagal na panahon, mga kabayan. At alam na alam niya po ang rules, ang Rome Statutes ng ICC, mga kababayan. Ganyan po ba ang proseso? Nasunod po ba yung proseso na yan sa dating Pangulong Duterte? Ganyan po ba? Sinabi ba ng hukuman natin, sinabi po ba ng judicial natin, ng Korte Suprema na hindi nila kayang litisin at hindi nila kayang gampanan? Wala silang kakayang litisin doon sa sinasabi at inaakusa sa dating Pangulong Duterte sa war on drugs? Sige nga po. Nagdaan po ba sa korte natin yan? Napakarami pong nilabag ng ICC na proseso nila. Yung kanilang proseso, yung kanilang pangunahing prinsipyo. May mga prinsipyo yan. Nilabag po nila mismo. Pati po ang ating pamahalaan ay naghudas. Hinudas po ng ating pamahalaan ang ating soberenya. Hinudas ng ating pamahalaan ang ating judicial, ang ating hukuman, ang ating Korte Suprema. Sila na po ang nagpaka-Korte Suprema. Sila na rin po ang nagpa-judicial, naging nagpaka-judicial ang ating executive. Kinontrol niya po lahat. Kinontrol niya sa kanyang kamay. Pati ang ating mga kapulisan ay ginamit po ang kamay na bakal. Sila na po ang nagpaka-judicial. Sila na po nagpaka-Korte Suprema. Sila na rin po ang nagpaka-hukuman. Sila na po ang nagdesisyon sa lahat para po ibigay sa dayuhan ng dating Pangulong Duterte. Kaya po makakalaya ito. Makakalaya, mga kabayan. Dahil una-una, ang proseso na ginawa ng ating gobyerno ay sablay. Kidnapping, mga katama yung ginawa ayon sa Vice President at sa mga abogado nito. At lalong-lalo po kay Executive Secretary, ang dating Executive Secretary ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Medaldea. Di po ba? Dahil nag-privilege speech siya dyan, talagang sinabi niya na ang ginawa sa dating Pangulong Duterte ay kidnapping. Walang tamang due process proseso, mga kabayan. Ito po, panoorin po natin. Baka ibalik tanaw po natin kung tama po ba ang ginawang paghuli sa dating Pangulong Duterte. Ito po ang ginawa ni General Torre at ni General Fajardo, mga tambay.
na meron pong mga ito po. Ulitin po natin. Ito po. John Torres. Yes, sir. From here, saan tayo pupunta? Yan. Pero sa ngayon, sir, you have to give me time. Wala akong brief, wala brief, wala. That is, you can arrest me tomorrow. I have to go home and pack up and get me prepared. That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-decent thing magawa. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Okay, higher than you. Nahilin yung tao. I think hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala nga, hihilain ko yan. Kapag-kapag manas. Pero hihilain ko yan. So, President, ako kung masusunod dito ngayon, reklamo niya na lang ako. hindi, gusto niya kausapin para lang kayo klaro. Sino? Walang mas mataas sa akin. Ako na ang commander dito. Ito, sir na ako, sir. Diretsunin niya po sa aeroplano? Yes. Okay, sir. Your lawyers are witnesses. You can always file. You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. It's not our intention. It's not our intention, sir. Is you trust me. Sir, di ba siya po yung talaga? You know that you've done your duty. Okay? You've done your duty. Lalayan lang si Presidente. Kayo lang ang sige. Romy, balik ka dito. Ikaw mag-alalay. You've done your duty. Si Romy na, ba, siyang, Sa master. pag nagpo na siya, pag nagpo siya, Grabe ka naman. Ma'am, question nyo na lang. Andyan naman ang abogado nyo eh. Sige na. Sinagap. Let's go. Ano ang magawa ng mga abogado? Ipilit ni Diyos. Tulungan nyo. Grabe ka naman. May tatay ka rin. Nakakapagpapalin niya. Sino kayo? Sino? Kailangan mo mag-isip mo. Kailangan mo mag-isip mo. Sige na. Mr. President, Alam ko mabubuti ang mga give the order to your may Yeso Cristo sa kanila. Sige lang, please lang. Please lang. Please lang. Maawa ka na. Alam mo yung iyak ka, oh. Sige na. Sige na. Maawa ka naman. Sige na. Maawa ka naman. Si ate. Si ate. ayaw, pag-alalay ha, ayaw. Ayaw, gunita ko mama. Ayaw, gunita ko mama. Huwag ka na. Ayaw, gunita ko mama. Takina ka. Ayaw, palula kay mama. Tama na. Si Romy nakakabisado, Let, huwag ka na Nakita niyo ba mga tambay? Tama po ba ang proseso na ginawa ng ating bansa? Tama rin po ba ang proseso na sunod ang ICC? Ano po ba ang ICC mga tambay? Pagdating po sa mga bansa, last resort lang po sila. Last resort. Last. Kahuli-hulihan lang po. Nakita niyo po ang ginawa ng kapulisan? Mga Judas. Judas po sa ating bayan ang ginawa ng ating kapulisan.
Isinurrender po ang isang Pilipino, isang dating presidente sa banyaga. Sinurrender po ang kalayaan at karapatang bilang Pilipino na meron po tayong kalayaan, meron po tayong soberenya. Di po ba? May soberenya tayo eh. Meron po tayong batas, meron tayong judicial. Ang ating judicial system ay nagpa-function, ang ating hukuman, ang ating korte. Di po ba? Mga kababayan, sa tingin nyo po, hindi kakatigan ito ng korte ng ICC, ang ICC, International Criminal Court, ang ginawang proseso. Pati po sila ay may lalabaging proseso ng kanilang rules, ang kanilang Rome of Statutes. May lalabagin po sila. Dahil hindi po tamang proseso na sila ang manguna sa investigasyon. Kailangan imbestigahan muna yan sa bansa kung saan naganap ang sinasabi nilang war on drugs. Kaya po, nakakalungkot ang ating mga kapulisan ay nagsilbi po. Sila pa po ang nagsilbi, sila pa po ang nagsubo, sila pa ang nagdala. Ang ating bansa pa ang nagdala sa ICC. Naghudas, mga tambay. Mga talagang grabe, mga ginawa po sa ating bansa. Isa po itong ground para ma-impeach ang isang pangulo natin, mga tambay. Pagtataksil po ito eh. Komento ko po. Isa po itong pagtataksil sa ating soberenya, sa ating karapatan, sa ating malayang bansa, na isurrender mo ang isang Pilipino na wala pang kaso sa bansa natin. Paano mo sasabihin niya na terorista? Walang kaso. Walang kaso sa bansa natin. Di po ba? Isusurrender mo, ikaw pa mag-ahatid. Di po ba ito di po ba ito hinuhudas mo na? Kaya po mga kababayan, makakalaya po ang dating Pangulong Duterte. Komento ko po mga tambay. At yung proseso po ay napakatindi po ng ebidensya po. Nakita po natin yung mga proseso na gagawin ni Atty. Roque, ni Atty. Salvador Medeldea at ng kanyang legal team. At meron pa pong mga kasama pong mga ICC lawyer na kinuha ang ating dating Pangulong Duterte siyempre at ang Vice President Sara Duterte ay talagang makikita po nila, mga kabayan, napakarami pong sablay, mga mali na hindi nasunod ang batas. Lalong-lalo po, batas na mismo ng ICC ay hindi nasunod. Bakit? Number one, hindi na po tayo kasali dyan. Hindi na po sakop, hindi na po saklaw ng ICC ang Pilipinas. Nag-withdraw na po dyan. At yung sinasabi nga po dyan ng mga abogado katulad ni Atty. Harry Roque, nag-withdraw na tayo dyan, hindi na tayo kasapi niyan. Matagal nang nag-withdraw ang ICC, ang Pilipinas sa ICC. At yung mga kaso na yan, ayaw na rin po sa mga abogado katulad ni Atty. Roque at ni Atty. Salvador Medeldea ay hindi na po yan malilitis. Dahil kung sakaling bumalik ka dyan, yung pass na sinasabing case ay hindi na pwedeng ituloy yun. Lalabag na po ang ICC dahil rules po ng ICC yun. Ayon po sa mga expert. Ang dapat na lang pong imbestigahan, pwede na lang daw pong imbestigahan ng ICC, ito pong current administration ng binagoong Pilipinas. Kung ibabalik ng pamahalaan na maging miyembro ulit, ang maiimbestigahan na po ngayon ay ang Pangulong Marcos ng ICC. Hindi po ang dating Pangulong Duterte. Dahil po yung mula po nung mag-withdraw sila, lahat po ng kaso na yon ay basura na. Ayon po yan kay Atty. Roque, mga kabayan. Ngayon, tama po ba? Dahil dito po, wala na silang jurisdiction. Marami pong nilabag ang ating bansa. Ang ating mga kapulisan ay lumabag po sa proseso ng batas. Hindi po sila sumunod sa batas. At ang ating gobyerno ay naghudas po sa ating soberenya. Hinudas po ang dating Pangulong Duterte. Ibinigay po sa banyaga. Mga kabayan, nakakahiya po. Nakakahiya po sa ating mga bayani. Kung nabubuhay lang po ang ating mga bayani, isa po itong traitor. Traitor po ito ng bansa, mga tambay. Traitor, hudas, makapili
ang tawag po diyan. Hinudas mo. Samantalang ang ating mga bayani, ibinuhos ang buhay na hindi masakop at hindi makuha ng mga dayuhan. Samantalang sa binagoong ang Pilipinas, meron tayong presidente, binibigay ang Pilipino sa dayuhan. Hindi pa sumusunod sa tamang proseso ng batas. Hindi po ba ito makapili? Hindi po ba ito hudas? Di ba? Kaya nga po kung nabubuhay ang ating mga bayani, talagang babarilin sa luneta di umano yan. Baka sa luneta na baril di umano dahil sa paghuhudas sa bansa natin. At yan po ay bawal din po yan sa saligang batas natin. Na dapat protektahan mo ang mamamayan mo bilang Pangulo ng bansa. Ang tanong, may nagkaroon po ba ng proteksyon? Pinoprotektahan po ba ang dating Pangulong Duterte ng isang Pangulo ng bansa na yun ay trabaho niya? Yun po ay nasa saligang batas na protektahan mo ang mamamayang Pilipino, lalo sa mga dayuhan, banyaga. Di ba? Ganun po talaga eh. Dahil may issue nga po ng droga daw eh. Bangag daw po eh. Ano makukuha natin tamang desisyon at pag-iisip sa taong bangag daw? Ayon kay Kati Binag. Kaya po dito mga tambay, sa nakikita po natin, at alam ko rin po na nakikita po natin lahat, na talagang makakalaya at makakalaya ang dating Pangulong Duterte. Makakalaya po. Dahil puro po paglabag ginawa ng ICC at ng ating bansa. At marami po ritong mapaparusahan mga tambay. Marami po. Lalong-lalo po ang kapulisan. Ang napakatapang na General Torre at napakabastos. Walang respeto sa dating Commander-in-Chief. At pati po sa kanyang karapatan bilang Pilipino ay tinanggal niya po ang karapatan ng dating Pangulong Duterte na kanyang malaya. Malaya, mga tambay, tinanggalan niya po. Ginamit niya po ang kanyang kamay na bakal. Nakita niyo po, kakalad ka rin pa. Kakalad ka rin ko yan. Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Kakalad ka rin ko yan. Di po ba ang paghihila ay pagkakaladkad? Nakita niyo po, kabastos. At talagang dinesarmahan niya lahat, pati mga abogado. Ako ang masusunod. Ako na mataas dito. Kung may problema kayo, magreklamo kayo sa korte. Ireklamo nyo sa korte. Ang tanong, dinala mo ba sa korte ang dating Pangulong Duterte? Kung hindi ka ba naman ogag? Di ba? Ikaw ay tagapagpatupad. Sumusunod ka lang sa batas. Ipatutupad mo lang ang batas. Tama po ba ang batas na ginawa ni General Torre? Nagpatupad po ba siya ng batas ay tama? Diba? Doon lang sa sinasabi ni General Torre, nandiyan ang mga abogado, sila yung mga saksi. Mag-file sila ng kaso sa korte. Ang tanong, nakarating po ba ng korte ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Saan po dinala? Kaya po kung lalagyan nyo po ng pag-aaral, saan po tayong magsasampa ng reklamo? Sa dayuhan na. Hindi na po sa korte ng Pilipinas. Sa dayuhan na sa korte. Dahil doon nila dinala eh. Kaya nga po, napakaraming paglabag at pagtitrador. Mga trader po ang ating kapulisan, lalo ang general. Trader po. Wala na tayong halos jurisdiction ng bansa. Pag dinala mo sa korte ng ibang bansa, wala na tayong jurisdiction doon. Tapos ngayon, doon mo sasabihin ngayon, nung actual na hinuhuli mo, na nahandyan, pwede kayong magsampa ng kaso sa pulis. Samantalang, yung dating Pangulong Duterte wala na sa Pilipinas. Ngayon, ano pa saysay nun? Wala na tayong jurisdiction sa ICC dahil pinamigay na ng traidor na Pangulo. Traidor. Hudas. Di po ba? Hinudas. At pati po ang ating judicial ay nilagay po ng Pangulo sa kanyang kamay. Hindi po nagdaan sa judicial ang dating Pangulong Duterte. Ang nagdesisyon na po ang Pangulo at ang kaniyang DOJ Secretary. Dahil ang DOJ ay hindi po judicial. Department of Justice yan. Kontrolado po ng executive branches po yan. Hawak po yan ng Pangulo ng executive. Kaya po nga po naghudas, nilapastanganan nila ang judicial, nilagay nila lahat ang batas sa kanilang kamay. Kaya napakarami po nilang nilabag na batas sa ating bansa at sa ating soberenya. Kaya po,
ito pong mga ito, mga tambay, impeachable po ang ginawa ng Pangulo. Paghuhudas sa ating bansa, sa ating soberenya, at paghuhudas po sa ating judicial system. Ang ginawa po ng mahineral at ng pamahalaan, lahat po ng sangkot dito, mga kabayan. Kasama po ang DOJ. Mga sangkot po sila. Dahil nilapastanganan nila ang ating justice system, mga kabayan. Ibang klase kayo. Ibang klase. Kaya nga yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, may hangganan lahat. Lahat ng ito na ginagawa nyo ay may hangganan, mga kabayan. Ang batas po ay umiiral. Pagka po ang batas ay hindi pinairal ng ICC, sa dami po na paglabag, kamukha po nila, lumabag na po sila. Dahil sila po ay last resort lang po ang kanilang trabaho, ang ICC. Paglabag na po yun. Dahil hindi po ang pangunahing layunin ng ICC ay litisin muna ang isang akusado sa bansa niya. Sa bansa niya. Kaya mga kabayan, sa nakikita po natin, makakalaya po ang dating Pangulong Duterte. Sa ganito pong sitwasyon, sa ginawa po ng pamahalaan natin paghuhudas at hindi nabigyan ng tamang proseso ng batas, ang dating Pangulong Duterte, makakalaya po. Sama po natin sa panalangin, mga katambay. Talagang ganun po eh. Talagang ang kasamaan po kasi never pong magtatagumpay. Never pong magtatagumpay ang kasamaan. Talagang ang kabutihan pa rin po, ang tama pa rin ang iiral. Laging tama. Tama po talaga. Lagi ang iiral, hindi po ang mali at ang kasamaan. Sama po natin sa dasal, mga kabayan, ang dating Pangulong Duterte. At syempre po ang kanyang kalusugan at ang kanilang kaligtasan, mga kabayan. Dahil sobra po silang pinupolitika. Demolition job. Sobra po. Sobra pong pamumulitika. Talagang sobrang harassment. Kaya po, pati po ang kanilang buhay ay may posibilidad pong manganib, mga kabayan. Sama po natin sa dasal. At syempre po, nabalitaan din po natin. Mismo ang Mayor Baste ay sinabi po na talagang pati po ang kanilang mga tahanan ay talagang papasukin ng mga militar at mga pulis para i-raid. Bakit kaya? Para tamnan? Tamnan ng mga ebidensya? Tamnan? Kaya? Lagyan ng mga planted na ebidensya? Ganon? Mukhang sanay na sanay po yata tayo sa mga ganyang trabaho, mga kapulisan. Buti na lang po. Buti na lang po. At alerto po ang mga taga Davao City, pati po ang Mayor Baste. Kaya po napigilan kung sakali mang may katotohanan, mga kabayan. Siyempre po, bago po tayo magtapos, shoutout po muna natin si Jasmine Channel, si Jake Yahut ng 4531, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya. Siyempre po, sama na rin po natin sila Chona Banks ng 1077 ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, at si Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529, California, USA, Danilo Basan Jr., Subail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus 1221, at Lee Chen. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, shoutout din po sa mga kababayan natin sa buong mundo. Kasulok-sulukan ng Pilipinas, kasulok-sulukan ng mundo. Shoutout po syempre po sa buong Middle East, buong Europa, buong North America, buong South America, at syempre po sa Australia, New Zealand. Shoutout po at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayo, mga kababayan. Ingatan nawa. Maraming salamat din po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Napakalaki po, positive po. Napakalaki po ng tsansa na makalaya po ang dating Pangulong Duterte. Sama po natin sa dasal at panalangin. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.